1, 2, 3, go. Okay, good afternoon class. Ngayon ay magdi-discuss tayo yung ating pangatlong lesson sa ating asignatura PPLP, Pag-aaral ng Kasaysayan at Lipunang Pilipino. So, bahagi ng ating talakayan ngayon, i-discuss natin tungkol sa democracy. Okay? This is actually a Greek word, democracy. Cracy is management. Okay? Demo is actually referring to people. So democracy technically means, a simple meaning is a government of the people. Si Abraham Lincoln, sabi niya, democracy is, tandaan niyo it simply refers to the government of people, by the people, and for the people. Ano yung sabihin niya? Of the people, kasi dati ang mga gobyerno ay namamana lang, usually na inherit. Tama yung mga monarchy. So because of democracy, ginagawa yun. Usually dapat, ang pamuno sa gobyerno ay galing sa tao, even sa mga ordinaryong tao. By the people, ibig sabihin, inelect sila. Merong proseso sa democracy, tinatawag natin election. Tama? At for the people, ito yung tinatawag sa politics, sa political science, na social contract. The reason why we have government is because of the people. It's simply an agreement. Ang term nito, agreement, social contract between the government and the people. Kaya for the people, pumayag ang mga tao na pamahalaan sila na mga katulad din nila, ordinaryong tao, na sila din naghahalal. For a condition, ano yung condition? Na anumang gagawin ng gobyernong to ay gagawin niya para sa kapakanan ng nakararami. Hindi man lahat, kasi minsan may conflicting interest, pero dapat tiyakin na sa ikabubuti ng mas nakararami. So, democracy is simply government of the people, by the people, and for the people. So, yun yung tinatawag natin democracy. Ngayon, meron dalawang major types of democracy. So, tignan natin. Meron tayong tinatawag na direct democracy at saka yung tinatawag tayong indirect democracy. Ano kayo pahan? Direct democracy, ito yung nauna. Ito yung ancient type. Ito yung naunang form of democracy na nagsimula sa Greece. Okay? Dahil ang father of political science, walang iba kundi si Aristotle. So, dyan nag-start yan. Pag sinabing direct democracy, it simply means full participation. Take note of this word. Full 100% participation of the people. Sa Greece, lalo na sa Athens, doon nagsimula ang democracy, okay? Lahat ng tao, ano mang gagawin ng gobyerno, papatawag lahat ng tao. Tapos magbobotohan sila. Whether major or minor decision, when I say minor, yung mga maliit lang na issue. Major, mga big issues. Lahat ng tao, dyan galing tinatawag natin assembly. Diba ngayon may mga barangay assembly? Dyan galing yan. Because that is actually a direct democracy. Ibig sabihin ng direct democracy, full participation of the people. Kasi, maliwanag naman at madaling intindihin, konti lang ang population, no? Tama? Pero ngayon, mahirap na implement yan. Imagine nyo si BBM. Kung may gagawin siyang decision, papatawag niya lahat ng Pilipino. With more than 100 million. Tama yung population natin. Hindi na pwede, hindi na apply. Although minsan, nangyayari pa rin yung parang moderate form of direct democracy by means of what? By means of election. Why? Kasi pag election, marami nagpa-participate. Pero hindi pa rin lahat. Tama? Hindi pa rin siya full. Bakit? Kasi bumoboto lang mga 18 years old above. Pero ang maganda, pag election, mas maraming nagpa-participate. So, yan yung tinatawag natin direct democracy. Ano na yung tinatawag na indirect democracy? Ito, kung dati, ito yung form of democracy, ngayon ito yung modern type of democracy. At kung dati, sa Greece, okay, sa Greece, ngayon, saan? Yung modern democracy na meron tayo ngayon, yan ay in-elaborate, in-expand pa ng United States of America sa ating modern people.
Yan yung indirect democracy. Bakit siya indirect? Kung dito ang full participation of the people, dito, gumagamit sila, kaya ang tawag niya indirect by means of representative. Kaya ang ibang tawag dyan ay Republican o Republic. Diba ngayon? Ang Philippines, Republic of the Philippines. Tama? Pag sinabing Republic, yan yung tinatawag nating indirect democracy. The root word is simply the public. We represent the people. Diba? Yung ating Congress ngayon, ang tawag sa kanila mga House of Representatives. Kasi ginagawa natin, nag-i-elect tayo ng kakatawan sa atin at sila na magpa-participate any decision na gagawin or even laws, mga batas, na gagawin sa Kongreso. Tama? At sa Senado. Although ito apply technically sa Congress lang. Kasi sa Congress, nagpapadala tayo by district. Tama? Lahat ng mga distrito, bawat city, municipality sa buong bansa. Especially yung mga cities. Okay? So, ang tawag dito, representative democracy. Kaya indirect. Hindi na kailangan lahat ng tao. Kailangan na lang magpadala ng representative natin, siya ang kakatawan sa atin. Kaya ang challenge sa direct indirect democracy, iyakin natin yung ating magiging kinatawan, talaga nagiging boses natin. Meron tayong hinain at meron tayong gusto, dapat iniisip nila ang kapangalanan. Okay? So these are the two major types of what? Democracy. One, ang yun, ang democracy. Okay? Nagsimula sa Greece. Tama? At yung pangalawa, yung modern type of democracy. Okay? Ito ay 200 o hanggang 300. Hindi ako nagkakamali, BC. Ito, dahil lang yung US pagpapatayan natin. Pero sabi nila, ang US actually also galing din, pinapuputan nila yung mga European country. Especially yung mga writers dyan. Si Rousseau, okay? Si John Locke, mga European nga. Pero sila talaga yung medyo magandang model, tinatawag natin modern democracy. Kailan? 1776. Yan actually founding ng Amerika. At alam natin, galing kasi sila, mga nag-migrate sila, okay? Galing sila sa Europe, tapos naging independence lang sila. So sila nag-experiment, nag-elaborate, nag-expand. Yung tinatawag natin, modern democracy. Maliwanag? Maliwanag ba? Okay? Pagka po.